Ang opisina ni Miguel de la Cruz ay hindi lamang isang silid. Ito ay isang deklarasyon. Isang deklarasyon ng kapangyarihan, ng kaayusan, at ng isang nakakakilabot na kawalan. Ang mga dingding na gawa sa salamin ay umaabot mula sa mataas na kisame hanggang sa sahig na gawa sa Italianong marmol na nagbibigay ng malawak na tanawin sa hardin na perpektong ginupitan. Sa di kalayuan, sa ibayo ng lunti ang mga burol ng Tagaytay, matatanaw ang maringal ngunit tila malayo at walang pakiramdam na bulkang Taal. Isang bulkan na payapang nakatayo sa gitna ng lawa, tulad mismo ng puso na nagmamay-ari ng mansyon. Ang buong kagamitan sa loob ay nababalot sa simple, ngunit matatalas na kulay ng itim, abo at chrome. Ang mesa, nagawa sa isang buong bloke ng kahoy na kamagong, ay dambuhala at nangingibabaw sa gitna ng silid. Sa ibabaw nito, isang modernong laptop at isang manipis na folder lamang ang nakalagay. Walang kahit isang larawan ng pamilya, walang anumang personal na gamit na nagpapahiwatig ng init o pagmamahal. Taning mga tropeyo at parangal sa negosyo na gawa sa kristal at metal ay nakaayos na parang mga sundalo sa isang istante. Malamig at walang buhay, na tila mga lapida ng mga nakamit na tagumpay. Ang hangin sa loob ay siksik sa katahimikan at kapangyarihan, sapat na para pigilan ng hininga ng sino mang hindi sanay. Si Miguel de la Cruz, isang lalaking nasa 40 taong gulang na may mukhang tila inukit ng isang sinaunang Griyegong eskultor, ay nakaupo sa likod ng dambuhalang mesa. Kahit nasa bahay lamang, suot niya ang isang perpektong Amerikana mula sa Zegna. Walang kahit isang lokot. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay, at ang kanyang mga mata ay sintalas ng labaha, nakatitig sa kaharap na tila sinusuri ang isang komplikadong datos sa stock market, naghahanap ng kahinaan at posibleng pakinabang. Siya ang hari sa kanyang sariling kaharian, isang kahariang binuo mula sa mga numero at milyong-milyong dolyar na transaksyon. Sa kanyang harapan, sa isang mas maliit na silya, nakaupo si Eliana, Eli Reyes. Sa edad na 25, ang dalagang mula sa probinsya ay isang ganap na kabaliktaran ng kanyang paligid. Ang namahaling silya na gawa sa katad ay tila lalamunin ang kanyang maliit na pangangatawan. Suot niya ang isang simpleng blusa at kupas na pantalon, bunga ng isang mabilisang kumimili sa palengke ng kanilang bayan. Ang kanyang mahabang buhok ay maayos na nakatali sa likod na nagpapakita ng kanyang malawak na noo at mga matang malinaw at tapat. Ang kanyang mga kamay ay magkasalikop sa ibabaw ng kanyang mga hita, isang kilos na nagpapakita ng kaba, ngulit ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag. Para siyang isang ligaw na bulaklak na tinangay ng hangin at buong tapang na tumubo sa gitna ng isang hardin na sobrang inalagaan hanggang sa mawalan na ito ng buhay. Binuklat ni Miguel ang manipis na folder sa mesa na may bahid ng pagwawalang bahala. Hindi niya ito tunay na dinabasa. Nabasa na niya ito kanina at para sa kanya, isa itong insulto. Ginagamit lamang niya ito bilang isang paraan upang magbigay ng bigat sa sitwasyon. Miss Reyes, panimula niya, ang boses ay malamig at hindi man lang nag-aangat ng tingin. Ang iyong resume, halos blanko ito. Walang degree mula sa kolehiyo. Walang anumang sertipikado sa propesyonal na pag-aalaga ng bata. Ang taning nakalistang karanasan sa trabaho ay katulong sa mga gawaing bahay sa probinsya. May diin ang kanyang pagkakasabi sa salitang probinsya na parang ito ay isang sakit. Humina ng malalim si Eli. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay tila nanunuot sa kanyang dibdib. Totoo po iyan, sir. Wala po ako ng mga yan sa papel. Noon lamang nag-angat ng tingin si Miguel. Ang kanyang matatalas na mata ay tila bumabaon hi Eli. Naghahanap ng anumang bitak sa kalmadong panlabas nito. Kung gayon, ano ang mayroon ka? Alam mo bang ikaw ang ika-31 aplikante sa loob ng 3 buwan? 30 tao na ang ilan ay nangungunang eksperto sa child psychology mula sa mga kilalang universidad, ay tumakbo papalabi sa bahay na ito. Tinawag nilang mga demonyo ang aking mga anak. Sinabi nilang hindi sila kayang turuan. Huminto siya. Nilaninha niya ang bigat ng kanyang mga salita. Ano sa tingin mo ang magagawa ng isang babaeng mula sa probinsya na walang dalang kanyang sarili na hindi nagawa ng mga nauna sa iyo? Ang tanong ay hindi isang simpleng tanong. Ito ay isang hatol. Ngulit hindi nito tinanggap ni Eli nang nakayuko. Tinitigan niya si Miguel ng diretso sa mata at sa unang pagkakataon, may nakita ang bilyonaryo na kaiba sa takot o pambubola na karaniwan niyang nakikita. Walang formal na pagsasanay, sir, pag-amin ni Eli. Pero meron po akong tunay na karanasan.
Naiintindihan ko po ang mga batang nasaktan. Naiintindihan ko ang pakiramdam na tinitignan ka ng mundo bilang isang problemang kailangang ayusin, sa halip na isang taong nagdadalamhati. Kumunot ng noo ni Miguel, ang kanyang mga salita, na hindi tulad ng mga naihandang sagot ng mga nauna, ay tila kumalabit sa isang nervyos na hindi niya inaasahan. Narinig niya na ang mga pangako ng tungkol sa positive discipline methods o behavioral adjustment techniques. Ngunit wala pang nagsabi ng tungkol sa sakit. Ngunit, mabilis niyang iwinaska ang bahagyang pagkabagbag, ang emosyon na isang lukso na hindi niya kayang bayaran. Isang gasgas na kasagutan, sabi niya, ang boses ay mas tumigas pa. Hindi ako nangangailangan ng isang makata, nangangailangan ako ng isang taong kayang kontrolin sila. Ang aking trabaho ay nangangailangan ng ganap na konsentrasyon. Nagbabayad ako para sa katahimikan at kaayusan. May bibigay mo ba yon? Hindi ko po maipapangako ang agarang katahimikan, sir. Tapat na sagot ni Eli. Ang paghihilom ay hindi kailanman tahimik, ngulit ipinapangako ko pong hindi ako susuko. Hindi ako tatakbo. Dahil alam ko ang pakiramdam ng maiwan, at hinding-hindi ko po iyon gagawin sa kahit sinong bata. Ang lubos na katapatan sa kanyang boses ay nagpatahimik kay Miguel ng ilang sandali. Sa unang pagkakataon, tulay niyang tinignan ng babaheng nasa harapan niya. Hindi niya nakita ang pagkaka-intimidate o takot, ngulit isang tahimik na lakas na wala sa 30 nauna. Nakita niya ang despersyon ng isang taong nangangailangan ng trabaho, ngunit higit pa roon, nakita niya ang isang bakal na determinasyon. Sumandal siya sa kanyang silya, ang kanyang mga mahahabang daliri ay maranghang tumatapik sa ibabaw ng mesa. Sige, bibigyan kita ng 1 linggo, 7 araw. Kung pagkatapos ng 7 araw, ang aking mga anak ay sumisigaw, naninira ng gamit, o kung makarinig ako ng kahit isang reklamo mula sa aking mayordama, aalis ka. Walang pangalawang pagkakataon. Maali kitang tanggalin anumang oras. Naiintindihan mo ba yon? Naiintindihan ko po, sir. Tiyak na tanggo ni Eli. Salamat po sa pagkakataon. Hindi ito pagkakataon. Pagtataang ni Miguel. Ang boses ay bumalik sa dati nitong lamig. Ito ay isang pagtataya. Huwag mo akong bibiguin. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, isang malinaw na senyalis ng pagtatapos ng usapan. Ituturo sa iyo ni Manang Lena ang iyong silid, at ipapakilala kanya kay Kai at Leo. Tumayo si Eli, bahagyang yumuko, at umalis sa silid. Nang sumara ang mabigat na pinto, ipiniwit ni Miguel ang kanyang silya paharap sa bintana. Nakatanaw kay Bulkang Taal, sa unang pagkakataon sa napakatagal ng panahon, ay isang hindi mabasang emosyon ang gumuhit lakas sa kanyang malamig na mukha. Maaring pahiwatig ng pag-aalinlangan, o maaring pahiwatig ng parang isang maliit na sinag ng pag-asa na kahit siya mismo ay hindi nanghas na aminin. Ang malawak at pormal na silid ng kainan na kayang lumapon ng 30 bisita ay nababalot ngayon sa isang malungkot na katahimikan. Ang isang mahabang tepis na kahoy na mahogani ay nangingibabaw sa espasyo. Nakatalak isang nagsasaliksabi ng liwanag mula sa dambuhalang chandelier na nakabitin sa kisame. Sa isang dulo ng tepis ay 2 mamahaling high chair na tila naliligaw at nag-iisa. Sina Kai at Leo na 6 na taong gulang na magkamukhang magkamukha ay tahimik na nakaupo sa kanilang mga silya. Suot nila ang mga mamahaling damit, ngunit ang kanilang mga mukha ay walang anumang emosyon. Ang kanilang mga malalaki at maiitim na mata ay malamig, nakatitig sa kawalan at ganap na binabaliwala ang presensya ni Eli. Ang kanilang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa anumang sigaw o iyak. Pumasok si Eli, dala-dala ang isang tray ng pagkain. Ang masarap na amoy ng mainit na sinigang na baboy na may tamang asim at ng adobong manok na nanunuot ang lasa ay kumalat sa buong silid. Isang amoy ng hanay na ganap na banya sa malamig na lugar na naikasanayan ng bata. Iyon. Ginugol niya ang buong umaga sa pagluluto ng mga tradisyonal na pagkaing Pilipino na ito na may maliit na pag-asang ang lasa ng kanilang pinabmulan ay maaaring umabot sa pader ng yelo na itinayo ng 2 bata. "Hello Kai, hello Leo," sabi niya. Ang kanyang boses ay mainit at masaya. "Ako si Ate Eli, ang bago ninyong yaya. Nagluluto ako ng masarap na tanghalian para sa inyo. Sana magustuhan ninyo." Ngumiti siya, isang ngiting totoo at walang halong pagkukunwari. Sina Kai at Leo ay hindi kumibo. Sinulyapan lamang nila ang 2 magandang bento box na inilagay ni Eli sa kanilang harapan na para bang mga kakaibang bagay ang mga iyon.
Si Kai, ang batang nasa kaliwa, ay dahan-dahang iniunat ang kanyang kamay. Hindi niya hinawakan ng kutsara o tinidor. Hinawakan niya ang buong bento box. Habang nananatiling blanko at walang buhay ang kanyang mga mata, dahan-dahan niyang itinagilid ang kahon at ibinuhos ang lahat ng laman nito sa makintab na sahig na marmol. Ang kanin, ang manok na kumikinang sa sarsa, at ang sabaw ay kumalat, lumikha ng isang pangit na gulo sa marangyang sahig. Si Manang Lena, ang matandang mayordoma na nakatayo sa isang sulok ng silid, ay napasinghap sa pagkabigla at akmang lalapit, ngunit marahang itinaas ni Eli ang kanyang kamay, isang senyales na huwag siyang makialam. Tinignan ni Eli ang gulo sa sahig, at pagkatapos ay tinignan si Kai. Walang baid ng galit sa kanyang mukha. Tanging isang tunay na panghihinayang. Naku, sayang naman. Masarap pa naman sanang pagkain. Walang anumang salita ng paninermon, walang buntong hininga ng pagkadismaya, tahimik siyang kumuha ng basahan at isang timba ng tubig. Lumuhod siya sa sahig at nagsimulang maglinis. Hindi niya tinitignan ang mga bata, nakatuon lamang sa kanyang ginagawa. Ang kalmado ay nakakataka. Pinanood siya ni Kai at Leo tuliro. Ito ay isang reaksyon na hindi pa nila nakikita. Ang mga dating yaya ay sisigaw, mananakot o iiyak at tatakdo paalis. Ngunit ang babaeng ito, tahimik lamang niyang nililinis ang gulong kanilang ginawa. Nang luminis na ang sahig, tumayo si Eli at diretsyong tumingin sa mata ng dalawang bata. Ang kanyang tingin ay hindi na tingin ng isang katulong, kundi ng isang ate. Seryoso at matatag. Ako si Eli, mananatili ako rito para sa inyo. Mayroon lamang akong 3 patakaran. Napakasimple lang. Makinig kayong mabuti. Itinaas niya ang 3 daliri upang makuha ang kanilang atensyon. Una, huwag mag-aaway. Kayo ay magkapatid. Kayo ay magkakampi. Ikalawa, huwag magsisinungaling. Ang katotohanan ay maaaring makasakit, ngunit ang kasunungalingan ay sisirain ng lahat. At ang pinakamahalaga, ikatlo, huwag mang-iiwan. Hinding-hindi natin iiwanan ng isa't isa. Hindi ko kayo iiwanan at umaasa apong hindi ninyo rin iiwanan ang isa't isa. Sinabi niya ang mga salitang iyon ng may bigat at kaseryosohan, na para bang iyon ay isang sagradong panata. Sina Kai at Leo ay nanatiling tahimik, ngunit sa pagkakataong ito, may nagbago sa kanilang malamig na mga mata. Isang kislap ng pagtataka, isang bahid ng pagkalito. Bahagyang ngumiti si Eli. Ngayon, sino ang gustong sumubok ulit ng adobo? Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong sa tiyan ninyo mapupunta at hindi sa sahig. Sinabi niya ito sa isang masayang tono na parang walang nangyari. Tumalikod siya upang maghanda ng panibagong pagkain. Iniwan niya ang 2 bata na nakaupo sa katahimikan. Sa unang pagkakataon ay nagtinginan na sila ng may hindi masambit na tanong sa kanilang mga mata. Ang silid tulugan ni Kai at Leo ay kasing laki ng isang studio apartment, ngunit kulang sa init at pakiramdam ng isang tunay na tahanan. 2 magkatulad na kama ang nakalagay sa magkabilang dulo ng silid. Lahat ng bagay ay mamahalin, mula sa mga high-tech na laruan na maayos na nakasalansang sa mga estante hanggang sa mga kumot at punda na gawa sa Egyptian cotton. Ngunit ito ay mas mukhang isang showroom kaysa sa isang ligtas na kanungan para sa mga bata. Walang mga guhit-guhit sa dingding, walang mga laruang nakakalat. Sina Kai at Leo ay nakabihis na pantulugan. Bawat isa ay nakaupo sa kanilang kama, ang mga mata ay nakatuon sa screen ng kanilang mga tablet. Pumasok si Eli sa silid, dala-dala ang isang simpleng bagay na tila naligaw sa marangyang lugar na iyon. Isang maliit na unan, nagawa sa isang simpleng tela na may disenyong bulaklak. Mukhang luma na at halatang gawa sa kamay. Umupo siya sa malangbot na alpombra sa gitna ng silid, inilagay ang unan sa kanyang harapan. Oras na matulog, mga binata, itago na ang mga tablet. Malumanay lang sabi.
Hindi siya pinansin nito. Ganap na abala sa kanilang birtual na mundo. Hindi na inulit ni Eli ang sinabi niya. Sa halip marahang niyang tinapik-tapik ang unan. Hello, kaibigang unan. Nagsimula siyang kausapin ng unan na para bang ito'y isang matagal ng kaibigan. Mahabang araw na ito, no? Nakilala ko ang dalawang napaka-special na bata. Ang pangalan nila ay Kai at Leo. Mukha silang matatapang, pero sa tingin ko, sa loob nila, marami silang mga lihitim at takot na hindi nila alam kung kanino ibabahagi. Sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niya na naibaba ni na Kai at Leo ng bahagya ang kanilang tablet, sumusulyap sa kanya ng may pagtataka. Alam mo, patuloy niya, ang boses ay puno ng hiwaga. Ikaw ay isang napaka-espesyal na unan. Ikaw ay ang unang nakikinig. Kaya mong pakinggan ang lahat. Ang mga pangarap, ang mga bangungot, ang mga lihitim na hindi mo kayang sabihin kahit kanino. Hindi ka kailanman manghuhusga, hindi mo kailanman ikukwento sa iba. Makikinig lamang siya. Tinignan niya ang dalawang bata, ang kanyang mga mata ay malumanay at puno ng pag-unawa. Noong bata ako, tuwing malungkot ako o natatakot, ibinubulod ko ang lahat sa unan ko. At kinaumagahan, medyo gumaan ng pakilamdam. Parang tinulungan ako ng unan na buhatin ng isang bahagi ng aking pasanin. Tumayo siya at inilagay ang unan sa espasyo ng pagitan ng dalawang kama. Dito lang yung una na ito. Kung may pagkakataon na pakiramdam ninyong pag-iisa kayo o natatakot o galit, subukan niyong kausapin siya. Siya ang pinakamagaling na kaibigang tagapakinig. Lumapit siya sa bawat kama, marahang niyang inayos ang kanilang mga kumot. Nanatiling matigas ang kanilang mga katawan sa pagdapi niya. Magandang gabi, Kai. Magandang gabi, Leo. Pinatay niya ang pangunahing ilaw, iniwan lamang ang isang maliit na night lamp na may mainit na dilaw na liwanag. Nang isinara niya ang pintuan, nanatili siyang sandali, sumilip sa maliit na siwang. Sa malabong liwanag, nakita niyang bumangon si Leo sa kanyang kama. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa unan, tinignan niya ng matagal karang may tinitimbang. Pagkatapos, niyakap niya ang unan, bumalik sa kanyang kama at inilagay ito sa kanyang tabi. Hindi siya nagsalita. Nahihiga lamang siya, nakatalikod sa mundo, ang isang kamay ay mahigpit na nakayakap sa unan na nakikinig. Sa kabilang dulo ng silid, nagkukunwaring tulog si Kai, ngunit ang kanyang bahagyang nakabukas na mga mata ay pinagmamasdan bawat kilos ng kanyang kapatid. Sa labas ng handaran, napangiti si Eli. Isang pagod, ngunit puno ng pag-asang ngiti. Isang maliit na bitak ang lumitaw sa pader ng yelo na itinayo ng dalawang bata. Isang buwan na ang lumipas. Ang mansyon ng De La Cruz ngayong gabi ay naging isang kaharian mula sa fairy tales. Mga parol, kumikitilap na ilaw at mga sariwang bulaklak ang palamuti sa bawat sulok, ginagawang isang marangyang hading ang malawak na bakuran. Isang string quartet ang tumutugtog ng malumanay na musikang klasikal. Daan-daan na mga bisita mula sa Alta Society ng Manila ay nagtitipon. Hawak nila ang mga kopita ng mamahaling champagne. Suot nila ang kanilang pinakamagaraang kasuotan, nagtatawanan at nag-uusapan, lumilikha ng isang perpektong larawan ng yaman at kapangyarihan. Ito ang taon ng charity ball na inorganize ni Miguel. Si Miguel ang sentro ng atensyon. Nakatayo siya kasama ang isang grupo ng mga dayuhang manglalakar, pinag-uusapan ng $1 milyon dolyar na kasunduan sa perpektong Ingles. Mukha siyang makapangyarihan, kumpiyansa at malayo. Sa isang tagong sulok ng hardin, si Eli na nakasuot ng simpleng uniforme ng yaya ay tahimik na nagmamasdan kina Kai at Leo. Ang dalawang bata na nakasuot ng maliliit na Amerikana ay tila hindi komportable sa gitna ng maraming tao. Nakakapin sila kay Eli, ang mga maliliit na kanilang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang palda na para bang naghahanap ng ligtas na kanungan. Sa loob ng isang buwan, unti-unti nang silang nagbukas sa kanya.
Bihira pa rin silang magsalita, ngulit nawala na ang pagiging palaban at lamig, napalitan ng isang tahimik na pagdependa at tiwala. Si Marisa, ang dating asawa ni Miguel, ay naglilip. Nakikipag-usap si Eli kay Kai na masayang ipinapakita sa kanya ang isang salagubang na natagpuan nito sa isang dahon. Bigla, isang maliit, ngulit nakakatakot na tunog ang narinig nila. Plok! Parang huminto ang puso ni Eli. Lumingon siya ng bigla. Wala na si Leo. Taning maliliit na alon na lamang ang kumakalat sa tahimik na ibabaw ng lawa. Leo! Sigaw niya. Ang boses ay basag dahil sa matinding takot. Tumakbo siya papunta sa gilid ng lawa. Sa ilalim ng mga ilaw na pampalamuti, nakita niya ang isang kakilakilabot na tanawin. Ang maliit na katawan ni Leo ay unti-unti lumulubog at sa paligid niya, ang tubig ay kakatwang bumubula. Isa sa mga kable ng ilaw sa ilalim ng tubig ay may sira. Walang isang segundong pag-iisip, walang bahid ng pag-aalinlangan. Tumalon si Eli sa lawa. Ang nanunuot na lamig at ang malakas na kuryante ay agad na gumapang sa kanyang katawan. Isang matinding sakit ang pumunit sa kanyang mga kalamnan, halos maging sanhi ng kanyang pagkaparalisa. Ngunit sa kanyang isipan ngayon, iisang imahe lamang ang naroroon. Ang mukha ni Leo. Ginamit niya ang lahat ng natitirang lakas, lumangoy patungo sa bata. Nahawakan niya ang braso ni Leo na wala ng malay. Ang kuryente ay dumaloy sa kanyang katawan na nagdulot ng marahas na panginginig. Alam niyang hindi siya kayang lumangoy pabalik sa pampang kasama ang bata. Ang kanyang lakas ay mabilis na nauubos. Sa di kalayuan, katatapos lang makipag-usap ni Miguel. Narinig niya ang sigaw ni Eli at ang malakas na pagtilamsik ng tubig. Lumingon siya at ang tanawing sumalubong sa kanya ay tila gumuho sa kanyang mundo. Nasa ilalim ng tubig si Eli. Ang kanyang katawan ay nanginginig ng husto. Ang kanyang muka ay kulubot sa matinding sakit. Ngulit hindi niya sinusubukang iligtas ang kanyang sarili. Ginagamit niya ang kanyang huling hininga upang itulak ang maliit na katawan ni Leo patungo sa gilid ng lawa. Tulong! Iligtas ninyo siya! Sigaw niya. Ang boses ay paos at pautal-utal dahil sa panginginig. Kunin niyo siya! Iyon ang mga huling salita na kaya niyang isigaw bago nanigas ang kanyang katawan at nagsimula siyang lumubog. Ang pagguho ng isang bilyonaryo. Ang buong mundo ni Miguel na binuo sa pera at kapangyarihan ay gumuho sa isang iglap. Ang negosyo, ang mga bisita, ang handaan, lahat ay naging walang kabuluhan. Tanging ang babaeng nagsasakripisyo ng kanyang buhay at ang kanyang anak na nasa bingit ng kamatayan ang kanyang nakikita. Leo! Eliana! Umungol siya, parang isang sugatang hayop. Tumalon siya sa tubig, hindi alintana ang panganib mula sa kuryente. Ang sakit ay kumalat sa kanyang katawan, ngunit ang takot na mawala ang kanyang anak ay 1,000 beses na mas matindi. Sinunggaban niya si Leo. Buong lakas niya itong inihagi sa damuhan. At pagkatapos ay mabilis niyang hinawakan si Eli na malambot na at walang kibo at hinila silang dalawa palabas sa nakamamatay na lawa. Ang buong trahedyang ito, mula sa pagtalon ni Eli hanggang sa paghila nila sa kanila ni Miguel, ay naitala ng isang sikat na social media blogger. Naka-livestream siya sa party at ngayon libo-libo at kaulayang 10,000 tao na ang nakakasaksi sa trahedya sa real time. Ang kamera ng kanyang telepono ay gumala mula sa maputlang mukha ni Leo, sa walang malay na katawan ni Eli, at sa wakas, sa tuliro, basang-basa, at puno ng pighating mukha ng bilyonaryong Miguel de la Cruz. Mga sigawan, mga tawag sa ambulansya ang umalingaw-ngaw sa lahat ng dako. Ang marangyang charity ball ay naging isang bangnungot. Ang pasilyos ng ospital ay puti at malamig. Ang amoy ng antiseptic ay matapang sa hangin. Nakaupo si Miguel sa isang upuang plastik. Ang kanyang mamahaling Amerikana ay basa at lukot-lukot. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang muka ay blanko. Ang kanyang mga namumulang itim na mata ay nakatitig sa pintuan ng emergency room.
Nanginginig siya, hindi dahil sa lamig, kundi sa isang primal na takot na hindi pa niya nararanasan. Si Marisa ay pabalik-balik sa pasilyos. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng pag-aalala kundi ng galit at pagkadismaya. Hindi ko mapaniwalaan. Lalabas ito sa lahat ng dyaryo bukas. Ang reputasyon natin. Ang charity ball ay naging isang trahedya. Kasalanan lahat ito ng yayang iyon. Paano niya binayaang mahulog ang isang bata sa lawa? Iresponsable! Nag-angat ang tingin si Miguel. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang nakakatakot na galit. Tumahimik ka, sabi niya sa garalgal na boses. Natigilan si Marisa. Ano? Miguel, naririnig mo ba ako? Pinag-uusapan natin ang imahe ng pamilya natin? Manahimik ka, Marisa! Tumayo si Miguel. Hinarap si Marisa. Ang kanyang boses ay basag dahil sa galit at sakit. Tumahimik ka, Marisa! Ang anak natin ay nasa bingit ng kamatayan. Si Eliana, ang nagligtas sa kanya, ay nasa loob din. At yan pa rin ang iniisip mo, ang sumpa nating reputasyon. Tao ka pa ba? Napaatras si Marisa. Halos mabiglasang nakakabingi ng sigaw ni Miguel. Hindi pa niya nakikita si Miguel ng ganito. Ang malamig at laging kontroladong CEO ay nawala. Ang kahali nito ay isang amang nagdurusa at isang lalaking pinapahirapan ng kanyang konsensya. Saktong bumukas ang pintuan ng emergency room. Isang doktor ang lumabas. Mabilis na lumapit si Miguel. Ang anak ko, kumusta siya, Dok? Nakalampas na siya sa critical na kondisyon. Tumitibok na ulit ang kanyang puso. Nailabas na namin ang tubig sa kanyang mga baga. Magiging maayos din po siya. Napaluhod ng si Miguel. Ang mga luha ay sa wakas na bumuhos. Ipinatong niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Ang kanyang katawan ay nanginginig ng ginhawa. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Nag-angat siya ng tingin. Naalala, paano ang babae, ang yaya, si Eliana? Ang pagmumukha ng doktor ay naging mas seryoso. Mas malubha ang kanyang kalagayan. Mas matagal siyang nasa tubig at sinalo niya ang buong kuryente upang itulak ang bata. 2 beses pong tumigil ang kanyang puso habang papunta dito. Nagawa naming paganahin ulit, ngunit nananatili siyang kumatuso. Matindi po ang sitwasyon niya. Ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Ang balitang iyon ay parang isang patalim na tumusok sa puso ni Miguel. Nailigtas niya ang kanyang anak. Mulit ang babaeng nagligtas sa kanyang anak ay nasa pagitan ng buhay at kamatayan. At lahat ng iyon ay dahil sa pagkapabaya niya na hindi ipinasuri ang sistema ng kuryente sa kanyang sariling tahanan. Nakahiga si Leo sa kama ng ospital, napapalibutan ng mga aparatong medikal na may ritmo ang tunog. Gising na siya, ngunit napakahina pa rin. Nakaupo si Miguel sa kanyang tabi. Mahigpit na hinahawakan ang maliit na kamay ng kanyang anak, hindi umaalis ng kahit isang sandali. Naandon din si Kai, nakaupo sa isang silya sa sulok ng silid, nakakatakot ang kanyang katahimikan. Nang imulat ni Leo ang kanyang mga mata, ang unang salitang binulong niya ay hindi, Papa o Mama. Ate, Ate Elay. Sumikip ang dibdib ni Miguel. Sa kanyang sabay kimilos pa rin si Marisa, na naglalakas loob dahil sa kanyang sariling swerte dagdag na masalang nubis, dumaloy na ang pasyensyang Miguel. At sabi niya, Ano? Kanina pa kayong pinangbibintangan ng ibang mga bisita sa bangungot na ito. Mag-uusap na ba ako sa ibang taong nangyari sa bahay at nangyari pa sa'yo? Sa ating pamilya at sa kumpanya ng ating pamilya? At pagkatapos kinuha ni Miguel ang drawing book ni Kai, ang guhit na ito ay buong nagpapakita ng pagkataong Marisa na nakausap sa telepono at kaya nila makabot ng kuminghinti na si Eliana upang maiwasan mapagparating na siya ang may kasalanan. 3 hanggang 4 na araw ni Mayo. Lumipas ang 2 linggo na tila isang mahabang, malabong panaginip para kay Miguel. Ang bawat araw ay isang ritual ng pagkabalisa. Ang mga umaga ay ginugugol sa tabi ng kama ni Leo sa ospital, pinagmamasda ng unti-unting pagbabalik ng kulay sa mukha ng kanyang anak. Ang mga hapon at gabi naman ay ginugugol sa labas ng ICU,
Nakatitig sa salamin kung saan nakahiga si Eli na konektado sa isang network ng mga makinang humihinga para sa kanya, nagpapanatili sa tibok ng kanyang puso. Si Eli. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang panalangin at isang sumpa. Ang babaeng isinakripisyo ang lahat para sa isang batang halos hindi niya kilala. Ang babaeng nagpakita sa kanya, sa loob lamang ng isang buwan, kung ano ang tunay na kahulugan ng pag-aalaga. Isang bagay na hindi kayang bilhin ng kanyang pera. Nang sa wakas ay magising si Eli, ang unang balitang sumalubong sa kanya ay hindi ang pagbati ng pasasalamat, kundi ang malamig na tinig ng pagpapaalis. Pumasok si Miguel sa pribadong silid kung saang inilipat si Eli. Mukha siyang pagod. Ang mga mamahaling damit ay tila nakasabit lamang sa kanyang payat na katawan. May dala siyang isang sobre. Eli, sabi niya, iniiwasan ng kanyang mga mata. Mabutit gising ka na. Ang mga doktor ay nagsasabing ganap kang gagaling. Ngumiti si Eli ng bahagya kahit na ang simpleng kilos na iyon ay nagdulot ng kirot sa kanyang katawan. Sina Kay at Leo po. Sir, kumusta na po sila? Iyon ang una niyang tanong. Palaging silang una. Isang matinding kirot ng pagkakasala ang tumusok sa puso ni Miguel. Maayos na si Leo. Nakauwi na siya. Hinahanap ka nila. Gusto ko na po silang makita. Sabi niya, ang boses ay puno ng pananabik. Doon na inabot ni Miguel ang sobre. Hindi na iyon mangyayari. Ang kanyang mga salita ay kasing lamig ng sahig na marmol sa kanyang opisina. Ito ang iyong huling sahod, kasama ang isang malaking bonus para sa iyong kabayanihan at sapat na pera para magkapagsimula ka ng bagong buhay. Natigilan si Eli. Ang sobra ay tila may bigat na 1 tonelada sa kanyang mga kamay. Pero bakit po? May nagawa po ba akong mali? Sa wakas ay tumingin si Miguel sa kanya, at sa kanyang mga mata ay nakita ni Eli hindi ang galit, kundi ang takot. Nalaman ko ang tungkol sa iyong nakaraan, Eli. Ang tungkol sa Youth Correctional Facility, ang dahilan kung bakit ka napunta doon. Ipinagkakanulo siya ng ahensyang pinag-applyan niya. Ang lihim na matagal niyang itinatago ay nabunyag na. Sir, ginawa ko po iyon para protektahan ang kapatid ko. Alam ko. Putol ni Miguel, ang boses ay halos pabulhong. Alam kong wala kang kasalanan. Ngumit hindi ko kayang isugal ang kaligtasan ng aking mga anak. Ang mundo kung saan ka nanggaling, puno ito ng panganib. Hindi ko hahayaang madamay ang pamilya ko. Paumanhin, Eli. Ito ang pinakamabuti para sa lahat. Tumalikod siya at naglakad palabas, hindi na lumingon pa. Iniwan niya si Eli na nakaupo sa kama, hawak ang sobreng puno ng pera na parang abo. Ang bawat perang papel ay isang insulto, isang paalala na sa mundo ni Miguel de la Cruz, ang lahat ng bagay, pati na ang katapatan, ang sakripisyo, ang pagmamahal, ay may presyo. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Eli na mas masakit pa ang pagpapaalis na ito kaysa sa kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan. Dahil sa pagkakataong ito, hindi lamang ang kanyang katawan ang nasaktan, winasak nito ang kanyang puso. Pagkatapos ng ilang araw sa ospital, lumabas si Eli na walang patutunguhan. Ang perang ibinigay ni Miguel ay sapat para bumili ng isang maliit na bahay, ngunit wala siyang tahanan na gustong uwian. Ang tanging tahanan na naramdaman niya sa loob ng maraming taon ay ang mansyon sa Tagaytay kasama ang 2 batang may malulungkot na mata. Nagrenta siya ng isang maliit na kwarto sa isang boarding house sa Maynila. Isang lugar na magulo at maingay, isang malaking kaibahan sa tahimik na karangyaan na kanyang iniwan. Nagsubukan siyang maghanap ng trabaho, pero ang kanyang nakaraan at ang kawalan ng formal na edukasyon ay laging hadlang. Ang pera sa sobre ay unti-unting nababawasan. Nang isang gabi habang naglalakad pa uwi mula sa isang bigong job interview, isang pamilyar na anino ang humarang sa anyang daan sa isang madilim na eskina. Isang lalaking may piklat sa mukha na may ngiting nagpapakita ng ngiping na naninilaw sa sigarilyo. Eliana Reyes, sabi ng lalaki. Ang boses ay magaspang parang papel de liha. Natagal kitang hinahanap. Mukhang gumanda ang buhay mo ha. Narinig kong nagtrabaho ka para sa isang bilyonaryo. Nanigas si Eli. Kilala niya ang lalaking iyon. Si Tandang Densyo. Isa sa mga pinakakinatatakutang leader ng gang sa loob ng correctional facility kung saan siya napadpad. Siya ang anino mula sa nakaraan na pilit niyang tinatakasan.
Anong kailangan mo, Densyo? Tanong ni Eli, kahit na ang kanyang puso ay kumakabag ng malakas. Tumawa si Densyo. Simple lang, kailangan ko ng pabor. Nalaman kong si Miguel de la Cruz ang amo mo. May hawakan siyang mga impormasyong sa pananalapi na kailangan ng mga boss ko. Isang maliit na inside information lang tungkol sa kanyang mga susunod na galaw sa negosyo. At ikaw ang magiging susi namin para makalapit sa kanya. Hindi na siya amo ko, tinanggal na niya ako. Alam ko, sabi ni Densyo, ang ngiti niya ay lumalawak. Pero mahal ka ng mga anak niya. At alam nating pareho, gagawin ng isang ama ang lahat para sa kanyang mga anak. Gagawa ka ng paraan para makabalik doon. O kung hindi, itinaas niya ang kanyang cellphone. Ipinakita niya kay Eli ang isang larawan. Isang mas mabatang Eli na may mga pasa sa mukha nakatayo sa harap ng pader ng correctional facility. At isa pang larawan ng kanyang nakababatang kapatid na babae na masayang naglalakad palabas ng eskwela sa probinsya. Ang banta ay malinaw at nakakakilabot. Ang nakaraan na pilit niyang inilibing ay bumalik upang sirain hindi lamang siya, kundi pati na rin ang tanging taong pinoprotektahan niya sa buong buhay niya. Napasandal si Eli sa pader, ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Nakulong siya. Samantala, ang mundo ni Marisa ay gumuho din. Ang pagsisiwalay ni Kai ay naging isang bomba na sumira sa lahat ng kanyang mga plano. Ipinakita ni Miguel ang guhit kasama ang isang ulat mula sa isang pribadong investigador na nagpapatunay na umupa siya ng isang tao para sirain ang mga kable ng lawig. Iniwan mo ang bahay na ito at huwag ka nang magpapakita sa akin o sa aking mga anak kailanman. Tinanggalan siya ni Miguel ng lahat, access sa kanyang mga credit cards, ang marangyang kakotse nito, ang kanyang posisyon sa social circle, ang kanyang mga kaibigan sa alta sosyedad na nalaman ng eskandalo dahil sa mga chismis ay bigla na lang siyang tinalikuran. Mula sa pagiging isang reyna lang sosyal, naging isa siyang paraya. Sa loob ng ilang araw, namuhay siya sa isang maliit na kondo na binayaran niya gamit ang natitirang alahas na naipuslit niya. Ang galit niya kay Miguel at Eli ay nag-aalap. Pero habang lumilipas ang mga araw, ang galit ay napalitan ng isang mapait na pag-iisa. Sa unang-unang pagkakataon sa kanyang buhay, naranasan niyang mag-isa. Walang parting pupuntahan, walang kaibigang tatawagan, walang pamilyang mag-aalaga. Isang araw habang nanonood ng balita, nakita niya ang isang report sa pagkakaroon ng isang bagong lilunsad na teknolohiya ni Miguel de la Cruz. At pagkatapos, isang balita sa pagtaas ng krimen sa Maynila na nagtatampok sa mukha ni Tandang Densyo na isang person of interest. Bigla nang nag-ugnay ang lahat sa kanyang isipan. Ang kwento ni Miguel tungkol sa nakaraan ni Eli sa correctional facility, ang panganib. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na hindi nagmula sa kabutihan, kundi sa desperasyon at marahil sa isang maliit na bahagi ng pagsisisi. Kung gumuho na rin naman ang kanyang mundo, sisiguraduhin niyang hindi masisira ang pamilya na sa isang punto ng kanyang buhay ay itinuring niyang sa kanya. Gamit ang kanyang natitirang koneksyon, natuntun niya kung saan nakatira si Eli. Isang gabi, kinatok ni Marisa ang pinto ng maliit na boarding house. Nang buksan ni Eli ang pinto at makita si Marisa, ang una niyang reaksyon ay isara ito. Mulit pinigilan siya ni Marisa. Sandali, sabi niya, ang boses ay walang dating yabang. Kailangan nating mag-usap. Wala tayong dapat pag-usapan. Malamig na sagot ni Eli. Meron, giit ni Marisa. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang bagay na hindi pa nakikita ni Eli dati. Takot. Tungkol ito kay Densyo at tungkol kay Miguel. Pinapasok siya ni Eli. Sa loob ng masikip na silid, ang dalawang babaeng dating magkaribal para sa atensyon ng iisang lalaki ay naupo. Napapaligiran ng katahimikan at pag-aalinlangan. Nakita ko ang balita, panimula ni Marisa. Kilala ko ang mga taong tulad ni Densyo. Gagamitin kanya para makuha ang gusto niya kay Miguel at kapag nakuha na niya iyon, itatapon kanya. O mas malala pa. At madadamay si Miguel at ang mga bata. At bakit ka nag-aalala? Tanong ni Eli, may bahid ng pangungutya. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Marisa. Dahil wala na sa akin ang lahat. Ang mundo na binuo ko ay gumuho, pero hindi ko hahayaan na wasakin ni Densyo ang inyong bagong pamilya. Ang pag-aamin ay halos pabulong. Sina Kai at Leo, mga anak ko pa rin sila, kahit na hindi naging mabuting ina sa kanila. Ayokong makita silang masaktan.
Tumingin si Eli kay Marisa at sa ilalim ng mamahaling damit at make-up, nakita niya ang isang babaeng wasak at nagsisisi. Sa sandaling iyon, isang hindi inaasahang alyansa ang nabuo. Isang alyansa sa pagitan ng yaya mula sa probinsya at ng sosyalera na nawalan ng lahat, na nagkakaisa sa iisang layunin, ang iligtas ang pamilyang pareho nilang minahal sa magkaibang paraan. Ang plano ay napanganib at nangangailangan ng ganap na tiwala sa pagitan ng dalawang babaeng dating magkaaway. Si Marisa, gamit ang kanyang kaalaman sa mundo ni Miguel, ang naglatag ng estratehiya. Si Eli naman, gamit ang kanyang pag-unawa sa isip ni Densyo, ang magiging pain. Kailangan nating ipaalam kay Miguel ang panganib ng hindi malalaman ni Densyo, sabi ni Marisa. Ang kanyang isip ay gumagana na parang isang bihasang strategist, isang talinong dati niyang ginagamit sa mga social games. Gagamitin natin ang kanyang kahinaan, ang mga bata. Nagpadala si Eli ng isang maikling, misteryosong mensahe kay Manang Lena, ang tapat na mayordoma ng mga De La Cruz. Sabihin niyo po kay Sir Miguel na may mahalagang bagay na kailangang malaman ni Nakay at Leo tungkol sa una na nakikinig. Magkita kami sa lumang kapilya sa labas ng Tagaytay. Mag-isa lang siya. Alam nilang hindi ito palalampasin ni Miguel. Ang anumang may kinalaman sa emosyonal na kalagayan ng kanyang mga anak, lalo na kung galing kay Eli, ay prioridad niya na ngayon. Samantala, sinabi ni Eli kay Densyo na pumayag na si Miguel na makipagkita para ibigay ang impormasyon kapalit ng kaligtasan ng kanyang pamilya. Itinakda niya ang lugar ng pagkikita sa parehong kapilya 1 oras bago ang usapan nila ni Eli. Ang plano ni Densyo ay simple, kunin ang impormasyon at pagkatapos ay i-hostage si Miguel para sa mas malaking ransom. Bago ang lahat nito, ang isang tawagan ang ginawa ni Marisa. Isang tawag sa isang mataas na opisyal sa National Bureau of Investigation o mas kilala bilang NBI. Isang matagal ng kaibigan ng kanyang pamilya na may utang na loob sa kanyang ama. Ibinigay niya ang lahat ng detalye, ang banta, ang lokasyon at ang oras. Siguraduhin niyong ligtas si Eli. Sabi niya sa telepono, ang kanyang boses ay may diin na hindi pa niya nagamit dati. At iligtas niyo si Miguel. Sa araw ng pagkikita, ang hangin ay mabigat. Dumating si Eli sa abandonadong kapilya, ang puso niya ay kumakabog. Sa loob, naghihintay si Densyo kasama ang 2 sa mga tao niya. Magaling, sabi ni Densyo. Nasaan si De La Cruz? Paparating na siya, sagot ni Eli. Pinipili pa maging kalmado. Gusto niyang siguraduhing safe ako bago niya ibigay ang anumang bagay. Ngunit handib siya Miguel ang dumating. Isang itim na ban ang huminto sa di kalanyuan. Ang hindi alam ni Eli at Marisa, mas tuso si Miguel kesa sa inaakala nila. Matapos matanggap ang mensahe, naramdaman niyang may mali. Ipinasuri niya ang lugar at nalaman niyang may mga tao ni Densyo sa paligid. Handib na pumunta siya, ipinadala niya ang kanyang pinagkakatiwaraang hepe ng seguridad na nagkungkaring siya habang siya mismo ay nakikipag-ugnayan na sa pulisya sa isang safe location. Nang makita ng mga tao ni Densyo na hindi si Miguel ang nasa sasakyan, nagsimula ang gulo. Nagkaroon ng putukan. Si Densyo naman sa pagkadismaya ay hinablak si Eli. "Traidor ka!" sigaw niya. Itinutok ang baril sa ulo ni Eli. "Gagamitin kita para makatakas dito." Itinulak niya si Eli sa labas, gamit siyang panangga. Ngunit sa labas, naghihintay na ang mga ahente ng NBI na tinawagan ni Marisa. Napaligiran sila. "Sumuko ka na, Densyo. Wala ka nang matatakbuhan," sigaw ng hepe ng NBI. Si Densyo ay desperado na. Ang kanyang mga tao ay nahulo na. Siya na lang at Eli ang natitira. "Huwag kayong lalapit o papatayin ko siya," sigaw niya. Mas diniinan ang baril sa sentido ni Eli. Nanginginig si Eli. Ngunit sa gitna ng takot, isang kakaibang kalinawan ang bumalot sa kanya. Tumingin siya kay Densyo, hindi bilang isang halimawa, kundi bilang isang taong produkto rin ng isang sirang sistema, tulad niya. "Densyo, bitawan mo na yan. Hindi ito ang katapusan." "Tumahimik ka. Naaalala mo ba sa loob?
Patuloy niyang pagbabasa sa kanyang mga salita na nagiging mas matatag. Lagi mong sinasabi na lahat tayo ay basura na itinapon ng sipunan, na wala tayong pag-asa. Pero hindi yun totoo. Ikaw, ako, lahat tayo ay may pagpipilian. Nagulat si Densyo sa kanyang salita. Ang kanyang pagkakahawak ay bahagyang lumuwag. Nasaktan ka, alam ko. Sabi ni Eli, ang kanyang boses ay puno ng isang pag-unawa na hindi inaasahan. May mga taong nanakit sa'yo kaya nananakit ka rin ng iba. Akala mo yun ang paraan para maging malakas. Pero ang tunay na lakas, Densyo, ay nasa pagpiling huminto. Sa pagpiling maging mas mabuti kesa sa mga taong sumira sa'yo. Isang anino ng pagkakalito ang dumaan sa mukha ni Densyo. Ang kanyang mga mata, na laging puno ng galit, ay nagpakita ng isang kislap niyang sakit. Biglang, isang boses ang sumigaw sa likod ng mga ahente. Densyo, ibaba mo na ang baril. Isang lalaking mas matanda at mukhang mas mapanganib ang lumabas na nakatutok ding ng baril. Ito si Ricardo, ang tunay na utak sa likod ng lahat, ang boss ni Densyo. Napagtanto niyang operasyon ay palpak at handa na siyang mag-iwan ng mga saksi. Pabagsakin man na siya, Densyo, o pareho tayong babagsak. Utos ni Ricardo. Nasa isang sangang daanan si Densyo. Sa isang banda ang utos ng amo niya, ang daan ng karahasan na alam niya. Sa kabilang banda ang mga salita ni Eli, ang isang alok ng isang bagay na matagal niyang nakalimutan, ang pag-asa ng pagtubos. Alam ko may bahagi sa'yo na gustong maligtas. Ito ang pagkakataon mo. Sa isang iglap, isang desisyon ang nagawa. Ibinaba ni Densyo ang baril mula sa ulo ni Eli. Sa isang mabilis na kilos, ipinihit niya ang kanyang katawan at ipinutok ang kanyang baril, hindi kay Eli, kundi kay Ricardo. Binaril niya ang taong kumakatawan sa lahat ng kasamaan sa kanyang buhay. Bumagsak si Ricardo. Kasabay nito, isang putok mula sa mga ahente ng NBI ay tumama sa balikat ni Densyo na nagpabagsak sa kanya. Ang krisis ay tapos na.